sa ibang bansa, mga kababayan. Russia, ASEAN, 35 years of cooperation. Sa Pilipinas, 50 years of foreign relations. Then most of the time sa dahig, para sa kanyang tatay. At ang nag-interview, si Alvin Tourism lang. Wala mang ibang kwento, kundi tungkol sa buhay niya, tungkol sa kanyang tatay. Hello. Господин президент, Mr. President, дорогие друзья, dear friends, приветствую вас. it is a pleasure to welcome you in Russia, in Kazan. Si Putin. Насколько я знаю, это As ваш far as I know, Fact-checking GMA News, sabi ni Jigo Alampay. Breaking news, GMA. Senator Alan Peter Cayetano leaves position as Senate President. Si Marcoleta, nagrereklamo sa media, tinatanong. Lahat naman ng sinasabi ko, hindi naman ninyo pinapublish. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Kaya po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung ating Pangulo, sige lang ang trabaho. In fact ngayon, ito yung ating Pangulo. Nasa Russia siya. Usap yung Russian President, si Putin. Yan ang ating Pangulo. Pag pumunta siya sa ibang bansa, mga kababayan, Russia, ASEAN, 35 years of cooperation. Sa Pilipinas, 50 years of foreign relations. Ayan ang ating Pangulo with the leaders of ASEAN, mga kababayan. After na yung kanyang tatay, in 1976, may establish ang relasyon ng Pilipinas with Russia. Former Union Soviet Socialist Republic. Yan o. Si Marcos Sr. Ito pa. Marcos Sr. Visit USSR. Kasama si Imelda Marcos. O, ngayon, itanong ko sa inyo mga DDS na mga sinungaling. Kumusta si Sara, Vice Presidente? Pag nag-travel sa ibang bansa, sino ang kausap at ano ang nagawa? Ano man lang yung pasalubong sa atin na ibalik na magandang balita other than pumunta siya sa ibang bansa para magpasyal-pasyal. Then most of the time sa dahig para sa kanyang tatay. At ang nag-interview, si Alvin Tourism lang. Wala mang ibang kwento kundi tungkol sa buhay niya, tungkol sa kanyang tatay. Kausap yung mga PDS na puro abnormal ang tuktok. Anong naiuwi para sa Pilipinas after na gumastos ng pondo ng bayan? Sweldo ng kanyang mga bodyguard. Sweldo, kumukubra siya buwan-buwan. Sabihin natin yung gastos niya, hindi daw charge sa ating gobyerno. Pero yung oras niya, na sumusweldo siya, plus yung kanyang mga bodyguards na 400. Anong uwi para sa Pilipinas? Yan ang tanong ko sa inyo. Kaya dapat talaga, si Sara matanggal na by September. Ang sabi, 3 months of impeachment trial. Kasi inutil ang leader ninyo. Sayang ng pagboto namin. Binoto namin si Sara. Inotil, as in zero. Wala man lang contribution para sa ating bansa. Whereas yung ating Pangulo, araw-araw nagtatrabaho, aros walang pahinga. Hindi nga daw halos matulog siya. 10 ng kanyang mga opisyal. Yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo, puro perwisyo. Pati yung mga kaalyado niyang senador, puro perwisyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano nagawa ni Win Gatchalian in one day at ano ang nagawa ni Alan Peter Cayetano sa 35 days yata na pag-upo niya bilang Senate President na walang kwenta. Puro panggugulo. O naintindihan na ninyo mga DDS na mga estupido. Pakinggan muna natin yung ating Pangulo na napaka-sipag. Bakit nasa Russia siya? Because ang Pilipinas ay siyang umuupo siya as ASEAN leader. So this is an ASEAN-Russian summit. Siya ngayon na nakaupo bilang presidente ng ASEAN. And so the interest of the ASEAN in of our country, yun ang kanyang sinusulong doon sa Russia. At napakataas ng respeto ni Putin in the Russian people, Russian leader sa ating Pangulo. Bakit? Kasi yung tatay ng ating Pangulo, si Marcos Sr., siya yung nag-establish ng diplomatic relations sa Russia 50 years ago. Naintindihan na ninyo mga estupidong DDS? Mataas ang pagkilala. Pakinggan ninyo kung ano ang sinasabi dito sa meeting. May iya kayo, mga inutil na mga DDS. Wala kayong contribution sa ating bansa. Puro kayo panggugulo. Hello.
Господин президент, Mr. President, дорогие друзья, dear friends, приветствую вас. it is a pleasure to welcome you in Russia, in Kazan. Si Putin. Насколько я знаю, это As far as I know, this is your first visit to Russia. ваша страна в текущем году This year, председательствует your country chairs in the ASEAN, and we are happy вашей that during your chairmanship in the ASEAN, we will celebrate the 38th anniversary of our relationship with the association. The commemorative summit is a landmark in the development of the Russia-ASEAN strategic partnership. Together, tomorrow, we'll co-chair plenary of the summit and present our deliverables to mass media. But first of all, I would like once again to congratulate you, distinguished Mr. President, and all the people of the Philippines on the Independence Day on the 12th of June. Symbolically, we in Russia also celebrate our national holiday, the Day of Russia, on the same date, the 12th of June. This is a happy coincidence. On top of that, this month, diplomatic relationship with the Philippines mark their 50th anniversary. And in this regard, we have just had a small talk with you, and we all remember the visit by your father, Ferdinand Marcos, to Moscow in 1976. Upon this visit, a joint communique on the establishment of interstate relations was adopted. It is noteworthy that then, amid the Cold War, it required the political will from the Philippine leadership. Such well-balanced and pragmatic approach to international affairs is, of course, of high demand today. Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Effective mechanisms of applied cooperation are in place. This includes the joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation. Once again, welcome. Thank you very much, Your Excellency, Mr. President. First of all, allow me to convey my gratitude for the warm hospitality that your government and your people have shown to myself and this delegation, and speaking as chair of ASEAN, to all of the member states of ASEAN who have come for this very important summit. It is, as you have mentioned, Mr. President, it is a particularly significant time for us to be meeting, as this is the 50 years celebration of Philippine-Russian ties. And we welcome the efforts of our respective embassies. Since last year, as they have spearheaded initiatives that celebrated this milestone, and in particular the photo exhibition that was held in Moscow, inaugurated and displayed in the Foreign Ministry in Moscow. We hope to continue our regular conduct of political consultations between our foreign ministries. They provide a very important opportunity to explore further ways of cooperation. And once again, speaking as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region. On the trade and investment relationship between our two countries, again, I would like to thank you for the hospitality and support that was extended to our delegation at the fourth meeting of the Joint Commission on Trade and Economic Cooperation, which was held in Moscow last September. We appreciate the forward-looking exchange and on the different structural issues that affect the trade
and between our two countries. And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCT-EC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as a one of the mutual priorities of both our countries. And that is why that B2B component at the sidelines of the JCT-EC enabled Philippines and Russia to establish networks and to explore joint ventures. We note that a number of memoranda of understanding that were signed, activity covered cooperation in innovation, retail products, cosmetics, food processing, and industrial collaboration. Ano kayo ngayon, mga DDS? Kaya yon ni Sara? Yan ang presidenteng bright, napakatalino, at mataas ang respeto ng mga leaders ng mundo. Kumusta naman si Sara? Sa kanyang 4 years na pagiging Vice President, sino na yung nakamiting niya ngayon? Si Eden Santos, yung defender niya na reporter ng 1925, pinangaralan ni Sandro Marcos. Ito. I'm sorry. Yes po. I mean, pinuntahan ni Speaker Boji, kasama po ni SP Win, para makita po yung mga nangyari doon po sa Gensan at sa affected areas. And I believe the House has extended already its assistance, and all those districts who have been affected, we have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAIP or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected. Sure that the leadership Parehas ng tatay niya kung magsalita. Napakatalino ni Sandro. Na apektado. Okay? Ito si Eden Santos. Ma'am, parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. Yung Gensan daw, walang MOE. Maintenance in Operating Expenses, MOE. Sabi ni Sandro, i-verify mo muna niya, there's no such thing as walang MOE ang isang lugar. Lalo General Santos City, malaking lungsod. Tapos zero MOE. I-verify mo muna niya. Nagpipilit si Eden Santos. Napaka-estupida. Bobo. Patal, sabi ni Samo. Kung reporter ko si Eden Santos, sinuspend ko. Saan ka nakakita na lugar walang MOE? Iniintriga niya yung Marcos administration na yung Gensan hindi binigyan ng pundo. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Ipa-verify mo muna dapat. Ni-lecture niya, no? Hindi, sabi-sabi. Yan ang sinabi mo. Yan ang narinig mo. Verify mo ba? Pinangaralan ni, No. Answer my question. Verify mo ba? Verify mo ba? Verify mo ba, yes or no? Okay, so next time, ma'am, i-verify muna natin bago natin itanong, parang hindi lang kwento. kakaya. Okay? Ay, hindi, tinatanong kita. Di ba, as journalists, it's also our responsibility Correct. to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. Correct. Okay, so next time, yes po, Nilecture ma'am. niya, So no? next time, let's just verify. Kasi before that, kwento-kwento lang yan. As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? I mean, really. Thank you. Gensan, napakalaking lungsod. Kahit barangay, hindi pwedeng walang MOE. Kahit nga PTA may MOE, eskwelahan, PTA, yung mga schools, may MOE yan. Hindi pwede
na isang public school walang MOE, Maintenance in Operating Expenses Budget. Hindi po pwede. Laging mayroon barangay, munisipalidad, lungsod, eskwelahan, every office mayroon. Hindi pwedeng wala. Impossible, sabi niya. Saan ka nakakitang lungsod walang MOE? Ganyan mga kababayan katindi itong mga kaalyado ni Sara. Reported ng Net25 na kampi sa mga Duterte. Papatulan ninyo ang isang kwento na intriga na imposible na mangyari para lang magsaw ng intrigues, magkalat ng intriga sa Marcos administration. Hindi bale matawag sila na mangmang makapagpakalat ng intriga. Fake news nga eh. Nakita ninyo ang mga DDS vloggers? Puro fake news. O ano na, yung nagpakalat kay Bongbong Marcos na mamamatay na. Tahimik sila ngayon. Yung isang taga-Japan na OFW yung nagpakalat na mamamatay na si PBBM, yung pinicture ko kahapon, siya yung naunang namatay. Mahilig mag-wish ng masama sa kapwa. Ganyan sila kawalang hiya. Nagets na ninyo? Ito mga DDS dito, napakawalang hiya. Pero hindi ko sila pinapalayas kasi may mga na-convert na ako from DDS Duterte diehard supporters to Dante Maravillas diehard supporter. DDS pa rin. Kaya ito mga balita dito mga kababayan, sabi dito, Senator Alan Peter Cayetano leaves position as Senate President. Malian niya ito na balitang ganyan. Fact-checking GMA News, sabi ni Jigo Alampay. Breaking news, GMA. Senator Alan Peter Cayetano leaves position as Senate President. Inikisan niya. Ginawa niya, inedit niya, Senator Alan Peter Cayetano remove as Senate President. Yan ang tamang balita. Tama po. Hindi po siya nag-resign. Sinipa siya. Isa lang po ang nag-resign. Wala sa Senado, kundi sa Congress. Ang nag-resign po, si Speaker Martin Romualdez. Nag-resign. Kaya tama itong sabi ni Attorney Del Rosario. Attorney Reyes Del Rosario, registered nurse. Breaking. Ayon sa headlines ng ilang news media outlets, Senator Alan Peter Cayetano leaves position as Senate President. Wrong. Hindi tama na sabing leaves position as Senate President dahil wala na siya sa naturang posisyon simula pa noong June 3. Naging bakante ang posisyon matapos ang motion ni Tito Soto na ideklarang vacant ang lahat ng leadership position sa Senado. Sa parehong araw, nahalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting President, Senate President. Baka pwedeng abandons claim over Senate Presidency. Hindi nga po. Ang pinakang tama, attorney, sinipa. Kung ako ang reporter dito sa GMA, ang headline ko, Alan Peter Cayetano sinibak ng ganyang sama. Yun ang tama, sinibak siya. Kapit na kapit eh. Kaya gumamit ng palakol yung kanyang mga kasama. Gumamit na ng palakol para sibakin yung kapit niya sa kapit ko eh. Yun ang tama po na headline. At yung pagpaalis sa kanya by force, sibak. Yung martilyo ng Senado, yung ginamit, yan ang truthful na pagbabalita mga kababayan. Ngayon, ano yung nagawa ni Alan Peter Cayetano? Sa kanya, 35 days yata si Alan? 37 days. Ito yung kanyang achievement. Senator Alan Peter Cayetano in numbers. Senate sessions, 8. Bills passed, 0. Facebook Live, 20. Press conferences, 7. Ayan ang DDS editor mga kababayan. Inuti, puro perwisyo kasi yung ginawa. 37 days mga kababayan. Basahin ko sa inyo. Report ito ng Impact Leadership. Choose your fighter, sabi niya. 37 days, tapos day 1 ng pagiging Senate President ni Sherwin Gatchalian. I-compare natin ang kanilang mga nagawa. 37 days kay Alan Peter Cayetano. 2 bills approved on the third and final reading. 37 days yan. Senate Bill number 1894, an act enhancing the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, sponsored by Senator Loren Legarda. Senate Bill number 1966, Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS Act, sponsored by Senator Erwin Tulfo. 3 bills approved on second reading.
Senate Bill number 2092, an act declaring the Waling-Waling as the national orchid of the Philippines, sponsored by Senator Loren Ligarda. Waling-Waling. House Bill number 6639 and 6644, an act granting Philippine citizenship to Bernie Francois Boatwright III and Matthew James Ramos, sponsored by Senator Kiko Pangilinan. One adopted resolution, Senate Resolution number 394, adopted Resolution number 47, congratulating and commending the Philippine National Bear Bow Archery Team, sponsored by Senator Robin Padilla. 30 days yun po Meanwhile, si Sherwin Gatchalian, day 1. One day pa lang. 3 na agad na bills approved on the third and final reading. Senate Bill number 2092, an act declaring the Waling-Waling Banda Sandirania, yung kay Loren. House Bill 6639 and 6644, an act granting Philippine citizenship to Bernie Francois Boatwright and Matthew James Ramos, sponsored by Kiko Pangilinan. 3 bills approved on second reading. Senate Bill number 1990, Agricultural Cooperative Act, sponsored by Senator Kiko Pangilinan. Senate Bill number 1991, Agriculture and Fisheries Extension Act, sponsored by Senator Kiko Pangilinan. Senate Bill number 1905, Magna Carta of Barangay Health Workers, sponsored by Senator Risa Hontiveros. And adopted 3 resolutions. Senate Resolution number 447, relief funding for communities affected by the Mindanao earthquake. And Senate Resolution number 49, sponsored by Senator Joel Villanueva. So, sa 37 days, kay Alan Peter Cayetano, 2 bill sa approve sa third reading, 2 bill approve sa 3 bill approve sa second reading, di bali 5. Then wala isang resolusyon. 5-6. Whereas kay Win Gatchalian, 1 araw lang, siyam ang naipasa. Siyam is 1 day lang. Alam na ninyo kung sino yung nagtatrabaho at hindi. Kasi nga po, mga kababayan, ang ginawa ni Alan Peter Cayetano at ng kanyang grupo, manggulo. Puro panggugulo ang ginawa. Pagkatapos, may lakas ng loob, mga kababayan, na mag-stay sa puder. Puro kayo inutil. Di dapat dito sa mga taong ito. Di na dapat ito bigyan ng pagkakataon pa na makahawak ng posisyon. Huwag na nating iboto sa susunod pa. Lahat ng Duterte senators kasi puro inutil. Lalo na po si Sara. Ano kayo, DDS? Mag-report kayo kung anong ginawa ni Sara for 4 years. Pero may lakas siya ng loob na manlait sa ating Pangulo. Wala ginawa yung ating Pangulo. Kausapin mo, sabihin mo yan, habang karap mo yung salamin, isabi mo yan sa sarili mo. So after, mga kababayan, na matanggal si Alan Peter Cayetano, ang susunod na dapat matanggal si Sara kasi inutil. And tingin ko po matatanggal si Sara sa bigat ng ebidensya po laban sa kanya. So in 3 months time, 3 months daw ang duration, na estimate lang po ni Luis Tro. So by September, may bagong vice presidente tayo. Sigurado ka na niya, Mr. Maravillas, na makoconvict si Sara? Basta po tumingin sa ebidensya, huwag sa politika. Ngayon, kung titingin sila sa politika, hindi sa ebidensya, hindi nila i-convict si Sara. Sabi ko sa inyo, ang mako-convict po yung mga senador na sabit sa mga kaso. Kaya sabi ko sa inyo, ang choice ng mga senador, iligtas si Sara o sarili nila. Ang wise choice, wise decision, iligtas mo ang sarili mo. Kasi pag hindi mo niligtas ang sarili mo, niligtas mo si Sara, ikaw ang kulong. Yung mga senador na sabit sa, yan, sila ang kulong. Tama po? So, yun ang choice. So, mamili kayo ng mga senador. O, ito si Marcoleta, nagrereklamo sa media, tinatanong. Lahat naman ang sinasabi ko, hindi naman ninyo pinapublish. Ang isinasulat kahit ano, hindi napigilang maglabas ng hinaing si Senator Rodante Marcoleta sa media dahil hindi umano ipinapublish ang kanyang mga sagot sa tuwing tinatanong siya. Sa totoo lang, ilang beses ninyo na akong tinanong. Nagpaliwanag ako ng mabuti, pero
Pag binasa mo naman sa mga dyaryo, wala, anya. So ini-interview siya, tinatanong, ayaw nang sumagot ni Marcoleta kasi daw, pag sumagot siya, hindi naman nire-report ng media. So ang gustong mangyari, mga kababayan ni Marcoleta, lahat ng sinabi niya, pag tinanong siya, i-publish. Hindi man po kami ganon. Kami nagtatanong, hoping na ang sagot niya, ka-publish. Kaya nga may editor, news writer, news editor, managing editor. Bakit? Yung reporter, nagdi-decide din yon. Kung yung kanyang tinanong sa isang senador, ka-publish. Kasi on my judgment, nagtanong ako tapos yung sagot niya hindi man maganda, ba't ko pa i-report? Yun ang orientation. Yun ang aming training. Hindi ko mo tinanong ka, sumagot ka sa tanong, tapos yung tanong mo yung sagot mo wala mang kwenta, wala mang pakinabang sa tao, sa mga listener, ipapublish pa namin. Hindi na lang namin ipapublish, lalo kung propaganda man lang, lalo kung kasinungalingan. Ba't namin ipapublish? That is our judgment as reporter. So, ibig sabihin, Marcoleta, kung nanonood ka ngayon, ang ibig sabihin, sa judgment ng reporter ng ABS-CBN, ng GMA, kung ano pa, sino pang reporter, at sa judgment ng editor, ng desk, news desk, yung mga sinabi mo, irrelevant, hindi importante, hindi ka pakinabang, maybe, propaganda, kaya hindi na lang pinablish. Naintindihan na ninyo? Hindi lahat ng mga sinasabi ng politiko dapat i-publish namin. Lalo kung mga statement na damaging, nagsalita ka ng damaging, destabilizing. Alam namin kasinungalingan, propaganda. Ba't namin ipapublish? That is irresponsible journalism. Anyway, mga kababayan, masakit na yung lalamunan ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye po. Bukas naman po. Salamat. Sperming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.